Isang problema sa negosyo na hindi mo maiiwasan ay ang Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at mayroon ng 7 taong karanasan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Pero bago natin pag-usapan kung anong problema ang hindi mo maiiwasan, gusto ko lang ikwento sa inyo ang aming negosyo. Noong 2016 ay nag-handle na kami ng salon business dito sa Digos. Meron kaming branch noon sa Digos 2 at meron kaming isang branch doon sa Jensen na isa. Ang madalas na problema talaga nung nag-umpisa pa kami ay ang benta, ang sales mismo. Kasi nga napakahirap talaga kumuha ng benta lalo na pag nag-umpisa ka sa isang negosyo. Kailangan mo talaga ng matinding marketing dyan at kasunod ng marketing niyan ay dekalidad na serbisyo. Pero habang tumatagal, hindi lang marketing ang kasama mong problema. Marami yan. Hindi lang sales, meron pa. At isa na dyan yung tauhan, syempre mismo. Sa experience namin sa isang salon business, napakahirap talaga maghanap ng mga ganito. Hairdresser, hairstylist, salon assistant, nail tech. Yan yung mga mahirap hagilapin. Bakit nga ba mahirap silang hagilapin? Kasi nga po mga boss, ang mga yan, lalo na yung mga senior hairdresser, hairdresser na expert talaga, mahirap hagilapin. Sapagkat mga boss, yung mga ganyan kasi ay mga skilled, meron kasi yang hindi yan basta-basta, meron yang mga kakayahan. Parang yan silang mga doktor, kumbaga. Doktor yan sila sa buhok. Yung pagpasok pa lang ng customer, consultation nila at titingnan nila yung buhok, i-check nila, parang check-up, parang doktor talaga. Ganyan yung mga datingan ng mga yan. Kaya napakahirap nilang hagilapin. At ang pangalawang problema dyan, bukod sa hairdresser, itong nail tech. Nail technician, manicurista. Bakit nga ba mahirap silang hagilapin? Ang totoo naman talaga mga boss, marami yan sila. Marami yan sila. Kasi nga, pagpupunta ka sa isang salon, meron naman talagang nail technician dyan. Iba dyan ay mga baguhan, yung mga nag-aaral pa lang. Pero ang kadalasang nangyayari, pagkatapos na doon pumasok sa isang salon, mga 1 year, 2 years yan, is aalis na yan at mag-home service. Kaya nga mahirap silang hagilapin kasi nga gusto nila sa home service na lang. At ito na nga, balikan natin yung usapan natin. Tuloy natin yung ano nga ba ang laging problema sa isang negosyo na hindi mo ito maiiwasan. Ito yung tauhan mga boss, Kahit ngayon sa experience namin ngayon, meron na kaming 8 years na kaming nagpatakbo ng isang salon business mga boss, Pero ito pa rin yung problema namin dati, ito pa rin problema namin ngayon. Bakit nga ba mahirap to silang hanapin? Yung mga tauhan talaga mga boss, ay manghirap, ang sakit sa ulo. Masakit sa ulo ang mga yan Hindi ko alam, pero yung mga tauhan talaga ay parte na talaga siya ng ating mundo ng pagnenegosyo. Hindi naman pwede yung negosyo mo ikaw lang mag-isa. Kasi paano mo yun patakbuhin? Gusto mo ikaw lang lahat, ikaw yung cashier, ikaw yung nag-reban, ikaw yung stylist, ikaw yung assistant, ikaw yung driver, ikaw pa yung accounting, ikaw pa yung bookkeeping, ikaw pa yung marketing. So, ang tauhan mga boss ay kasama talaga natin yan sa buhay pagnenegosyo. Yung mga staff natin, kasama talaga natin yan. Yun na nga lang, kasama siya sa problema. Para sa akin mga boss, sa tansya ko lang, sa palagay ko lang, ang staff para sa amin is mga 30 to 40% na problema sa negosyo. At ang karugtong niyan yung sales na. So, bandang mga 50% problema niyan yung staff. Lalo na sa amin mga boss, kasi mga sa salon kasi, sa loob ng isang salon, yung mga yan, yung mga salon assistant, mga hairdresser, is lalo na pag matagal na yan sa isang salon is gumagaling na yan Gumagaling na yan, lalo na sa paano i-handle yung customer, paano i-handle yung mga kasama sa trabaho, at paano pag-aralan yung boss. Oo, magaling na yan sila. Kung anong oras ka dumating, makikita nila. Kung anong oras ka wala, kung anong araw ka wala, makikita nila. At kung butas-butas yung sistema mo dyan, yari ka dyan. Aabusuhin ng mga yan yung sistema ng negosyo mo. Kaya galingan mo sa sistema, lupitan mo sa inyong standard operating procedure
para naman kahit wala ka makikita mo sila. May report ka or basta galingan mo sa pagpapatakbo ng negosyo para mawala yung butas na kadalasan ginagamit nila. So, sa aming experience talaga mga boss, no, ay grabing problema talaga. Lalo ngayon, dito, magdi-December na. Nung last month lang, meron akong na-hire na isa. So, dito sa Kinapawan branch namin. At sa kasaway ang palad, no, mga boss, no, ay hindi siya sumunod sa ating ginagawang standard operating procedure at sa ating rules and regulations sa salon kasi hinihigpitan natin yung mga tauhan natin para hindi makahanap ng butas. Kaya hindi naka-survive, no. Inabot lang na mga 1 month siguro mga boss, no, at yun na nakalaya na sa bahay ni Kuya. So, bakit ko nga ba ito ginagawa, no? Ginagawa ko to mga boss kasi ang pagba-vlog kasi ang pagninegosyo, eto, naniniwala kasi ako dito na kailangan kong galingan dito sa aking pagninegosyo, ito sa pagba-vlog ko. Kailangan kong galingan sa buhay na pinasok ko, lalo na sa itong pagninegosyo kasi mga boss, no, gusto ko lang kasing ipamana o gusto kong ma-guide yung mga anak ko, yung mga apo ko, no, sa mundo ng laban ng pagninegosyo. Dahil napakahirap ang labanang ito mga boss, no. Talagang dikdikan talaga, talagang bugbugan talaga. Napakahirap mag-isip, mag-analyze, anong marketing, anong strategy ang gagawin mo, lalo na at dikdikan ang kompetisyon. Talagang bakbakan talaga dito. Kaya yan yung gusto kong gawin, no. Gusto kong mag-guide yung anak ko, yung apo ko, para naman pagdating sa panahon na gusto nilang magnegosyo ay meron ako nakatutok sa kanila para hindi sila madapa, hindi sila ma-stress ng madami kasi meron tayong maiambag sa kanila ng tamang gagawin. Kasi nga, mga negosyante tayo. Ang kalaban kasi natin sa pagninegosyo mga boss, no, ay napakadami. Napakadaming kalaban natin. Marami tayong problema. Lalo na sa sales, problema sa tauhan, problema sa marketing. Napakadami nating problema sa negosyo. Kaya kailangan nating galingan araw-araw, lupitan yung ating serbisyo, yung ating produkto at gawing malupit ang sistema ng iyong negosyo na kahit wala ka dyan, tumatakbo. Kasi ang negosyong hindi tumatakbo pag wala ka ay hindi yan negosyo. Ikaw yung negosyo. Kasi dapat ang mga negosyo kasi natin is kaya nating iwan ng 1 buwan, 2 buwan na pagbalik natin ibuhay pa. At kung ang negosyo mo ngayon ay hindi mo kayang iwanan ng 1 araw kasi kulang yung sistema mo, galingan pa natin. Galingan mo pa. Sa experience naman namin, kaya naming iwanan yung negosyo namin ng 1 linggo, no? At buhay pa siya pagbalik namin. Medyo marami nga lang problema pero kayang-kaya naman. At kung ang video na to ay yung nagustuhan at meron kang natutunan, mag-heart ka naman at i-share mo to sa iyong mga kakilala at kaibigan para meron din silang bagong natutunan. Sa pagninegosyo mga boss is napakahirap talaga ng laban. Kaya galingan mo dyan, galingan ko dito, lupitan mo yung serbisyo nyo, lupitan mo yung produkto nyo, at para naman meron tayong maiambag na mabuti sa mundo. Para naman ang susunod na anak natin, apo natin, hindi na siya gaanong makaranas ng hirap na dinanas natin ngayon sa ating buhay pagdenegosyo. At yan lang muna, huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff 5 ang nagsasabing, kumbate, pirmi, bye!